Magandang hapon po. Ibinunyag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na may mga naririnig umanong mga ugong na destabilization efforts laban sa Administrasyong Marcos. Pero paliwanag ngayon ni Browner, mali lang anya ang pagkakaintindi sa kanyang naging pahayag. Walang destabilization plot. Nakatutok si Bernadette Reyes. Marami po tayong naririnig ngayon, masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. Ito ang isiniwalat kahapon ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Change of Command Ceremony ng Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Pero ngayon, sinasabi ng hepe ng AFP, misquoted o mali raw ang pagkakaintindi sa kanyang sinabi. It was taken out of context, no? I did not mention about destabilization plot, no? Kasi pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So, I did not use the word plot. Nirerespeto raw niya ang mga retired officer ng AFP. Pero nag-ugat daw ang mensahe niya sa mga anyay panawagan noong September 21 sa mga sundalo na sumama sa mga kilos protesta. Ipinaalala lang daw niya sa mga tropa ang kanilang sinumpaang tungkulin. Yung oath na kinuha namin, no, seriously, that we would protect the Constitution and the duly constituted authorities at hindi dapat kami sumasali sa kahit na anumang mga movements, no, na meron dyan. Tiniyak din ng AFP na walang dapat ipag-alala ang publiko. I can tell you that there is no security threat to be worried about. The Armed Forces of the Philippines is a professional organization. We follow the law, we follow the chain of command, and we are loyal to the Constitution. Ayon naman kay National Security Advisor at Retired General Eduardo Anyo, may mga anyay healthy and passionate na talakayan ang mga retiradong military officer. Maging mga kritisismo sa ilang polisiya ng kasalukuyang administrasyon, pero bahagi raw ito ng demokrasya. Wala raw destabilization plot. Magmamatsyag din daw ang security sector at handang umaksyon laban sa mga banta sa pambansang seguridad. Ang PNP wala raw nakikitang dahilan para magkaroon ng destabilisasyon. I don't see any reason for any destabilization. So far, on our side, wala. There is no reason. Pero aminado si Acorda na dati raw nagkaroon ng issues sa panukalang Military and Uniformed Personnel o MUP Pension System Act. Wala siyang ibinigay na detalye kaugnay nito, pero naayos naman na raw ito matapos nila makipag-usap sa Kongreso. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makunan ng panig ang Malacanang kaugnay nito, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa makasaysayang pagtalumpati sa batasang pambansa ng Prime Minister ng Japan na si Kishida Fumio. Pangunahing mensahe niya ang pagtataguyod sa maritime order na naayon sa batas at hindi sa dahas. May balak din daw na alyansa ng Japan at Pilipinas na gaya sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni na JP Soriano at Jonathan Andal. Magandang aliga po sa inyong lahat. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na may tumapak at nagtalumpati na Prime Minister ng Japan sa batasang pambansa. Sa kalahating oras na talumpati ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio, pinakapinalakpakan ang kanyang pahayag tungkol sa pagtatanggol sa Pilipinas kaugnay sa tensyon sa South China Sea. May gumugulong na raw na ugnayan ng Japan, Pilipinas at Amerika para protektahan ang kalayaan sa South China Sea. Let us protect the maritime order, which is governed by laws and rules, not by force. Para palakasin pa ang pagbabantay ng Pilipinas, magbibigay ang gobyerno ng Japan ng mga kagamitan sa Pilipinas, tulad ng 12 barko sa Philippine Coast Guard.
malaki rin ang ambag ng Japan sa ekonomiya ng Pilipinas. Halimbawa, ang ginagawa ngayong kauna-unahang subway system ng Pilipinas na may tulong mula sa Japan. Sinabi rin ni Kishida na nagkasundo na sila ni Pangulong Bongbong Marcos na simulan ang formal na negosasyon sa Reciprocal Access Agreement ng Japan at Pilipinas, nakahalin tulad ng VFA o Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. We are very happy na very supportive po the government of Japan. Hindi lang po one-sided yan, hindi lamang po dito magte-training ang mga Japanese Self-Defense Forces. Magte-training din po ang ating mga sundalo at Navy at Coast Guard doon sa Japan. Meron naman tayo mga guidelines dito sa RIAA na hindi po nila pwedeng abusuhin. Dito sa budget natin, isusuportahan natin yung hindi lang yung Coast Guard pero yung Navy, yung Armed Forces para ipapatibay talaga natin ang ating karapatan. Sa one-on-one interview ng GMA Integrated News kay Assistant Minister at Japan Press Secretary Kobayashi Teradamaki, ipinaliwanag niya na sakop din ng RAA ang agarang pag-aabot ng humanitarian assistance ng Japan sa Pilipinas kapag may sakuna. Kabilang ang Japan sa mga kumukondena sa pangaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero paglilinaw ni Kobayashi, hindi nakadirekta sa China ang RAA agreement. We need to abide by international law. We cannot tolerate any attempts to change the status quo by force or by coercion, and also to expand the network of partners, and also increase the resilience of capability for maritime enforcement. Wala pang opisyal na pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa RAA agreement ng Japan at Pilipinas. Maglalaan din daw ang Japan ng 600 million yen o mahigit 235 million pesos na official security assistance grant aid sa Pilipinas para sa pagpapalakas ng maritime domain awareness capabilities ng Philippine Navy. Good news din para sa mga Pilipino na nais mamasyal o magbakasyon sa Japan. May pinirmahang Memorandum of Cooperation na inaasahang magpapadali raw ng pagpunta ng mga Pilipino sa Land of the Rising Sun. Sa Disyembre, inaasahang si Pangulong Marcos naman ang pupunta ng Japan para dumalo sa ika-50 taong anibersaryo ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sanggol na iniwan malapit sa Barangay Hall sa Pangasinan at mga nasawi sa magkakahiwalay na disgrasya sa Davao City at Southern Leyte. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Lineman sa Southern Leyte namatay matapos makuryente. Base sa investigasyon, nagkukumpuni ang lineman ng poste sa Barangay Zone 5 Sogon, Southern Leyte nang mapadikit ang katawan sa isang high voltage wire. Agad na pinatay ng mga taga-electric company ang kuryente sa lugar para iligtas ang biktima. Dead on arrival siya sa ospital. 41 anyos na mekaniko sa Davao City, nasagasaan habang nagre-repair, patay. Ayon sa pulisya, nasa inner lane ng kalsada sa Barangay Ilang ang nasirang truck na inaayos ng biktima nang masagasaan ito ng isang minivan. Nadala pa ang biktima sa ospital pero namatay din kalaunan. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng van na wala pang pahayag. Sa Davao City pa rin, 76 na anyos na tindero patay matapos masagasaan ng pick-up. Ayon sa mga otoridad doon, nagbebenta ng balot ang biktima sakay ng kanyang bisikleta. Pagtawid niya, nabangga siya ng pick-up na minamaneho ng isang pulis. Nagkausap na ang sospek at ang pamilya ng biktima na kapwa tumangging magbigay ng pahayag. Inihahanda na ng pulisya ang mga dokumento para sa reklamo laban sa pulis. Sa Pangasinan, bagong silang na sanggol, natagpo ang nakasilid sa bag. May residenteng nakarinig ng iyak at nang sundan ng tunog, nakita niya ang sanggol sa bag, ilang metro lang mula sa Barangay Hall. Nasa kustodiya na ng MSWD ang sanggol at nasa maayos ng kondisyon. Iniimbestigahan ng otoridad kung sino ang nag-iwan doon ng sanggol. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mahigit 132 ang patay sa pagtama ng magnitude 5.6 na lindol sa kanluran ng Nepal. Maraming bahay at istruktura ang gumuhos sa lakas ng pagyanig. Marami rin ang sugatan. May mga nabagsakan na mga pader at himalang nailabas ng buhay. Pinuntahan ng Prime Minister ng Nepal ang mga nakaligtas sa lindol. Patuloy ang pagsagip sa mga apektado.
Naitala ang epicenter ng lindol sa distrito ng Jajalkot at naramdaman din hanggang sa kabisera na Kathmandu na 500 kilometers ang layo. Nasa Himalayas ang Nepal na isang major geological fault line. Noong 2015 nga tumama roon ang dalawang magkasunod na lindol na ikinasawi na mahigit 9,000. Dinala sa ospital si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang madulas sa kanyang silid. Sa Facebook post si Senator Bongo, ipinakita niya ang mga larawan ng dating Pangulo na sinamahan niyang magpa-check up sa isang ospital sa Davao City. Lumabas naman daw sa x-ray na walang nakitang komplikasyon sa kanya. Ay kay Senador Go, maayos na ang lagay ngayon ni Duterte. Good news po sa mga motorista, may inaasahang bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. At sa tansya ng isang oil industry source, posibleng bumaba ng 70 sentimo hanggang piso at 30 sentimo ang kada litro ng diesel. 40 hanggang 80 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Kahapon, sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na ang inaasahang bawas singil ay konektado sa giyera ng Israel at Hamas, gayon din sa dagdag na supply ng krudo mula sa OPEC at Amerika at maging sa mabagal na pag-unlad ng global economy.